Ako si Coronel John Mark Dubois, isang dating fighter pilot ng hukbong himpapawid ng Pransya. Ngayon, ako ay naglilingkod bilang isang observer ng NATO. Ang misyon ko ay suriin ang kahandaan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas bilang isang cooperation partner country. Ang eroplano ay lumapag sa Clark Air Base bandang hapon. Ang init at halumigmig ay sumalubong sa aking mukha na parang nagbukas ng hurno. Iniwan ko ang aking suit jacket sa eroplano at tumayo. Naghihintay ng sasakyan, suot ang aking short-sleeved shirt. Agad na pinawisan ang aking likod. Isang kulay abong van ang dumating. Ang driver ay isang batang opisyal na may malawak na ngiti at nagmano ng may paggalang. Magandang hapon, Koronel. Maligayang pagdating sa Pilipinas, sir. Wika niya. Tumango ako bilang tugon sa isang maikling Ingles. Ngumiti lang siya at hindi na nagsalita pa. Habang papasok sa Maynila, tumingin ako sa bintana. Mahaba ang traffic, napakaraming busina at ang mga motorsiklo at tricycle ay sumisingit sa makitid na espasyo na parang walang takot sa kamatayan. Napaisip ako, ito ba ang refleksyon ng pangkalahatang disiplina? Nang makarating sa hotel sa lungsod paglubog ng araw, naligo ako, nagpalit ng uniforme at binuksan ang mission dossier. Punong-puno ng schedule. Obserbahan ang flight training ng FA-50PH, lumipad bilang pasahero sa likurang upuan, at sumulat ng assessment report ayon sa mga pamantayan ng NATO. Kinabukasan, isang sasakyan ang sumundo sa akin papunta sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga. Sumakay ako sa isang maliit na eroplanong pangtransportasyon. Malakas ang hangin nang umakyat ang eroplano at ang ingay ng makina ay tuloy-tuloy. Ngunit ang ipinakunot noo ko ay ang sobrang katahimikan sa cockpit. Ang piloto at co-pilot ay hindi nag-uusap maliban sa napakaikling utos. Sanay ako sa western flying kung saan kailangang iulat ng malinaw ang bawat hakbang. Dito, parang nagbabasa ng isip ang lahat. Nang lumapag sa Zamboanga, sumalubong sa ilong ko ang maalat na amoy ng dagat Sulu. Sinalubong ako mismo ng general na wing commander. Magalang ang kanyang tindig, may mainit na ngiti, at nagsalita ng may pagpapakumbaba. Maligayang pagdating, Koronel. Handa kaming ipasuri sa inyo ang lahat. Nagbigay ako ng Western-style military salute. Mas lalong lumawak ang ngiti niya. Sa briefing room, nakita ko ang mga FA, 50PH na nakahanay sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Malinis ang mga eroplano. Ngunit nang lumapit ako, napansin ko ang maliliit na gasgas sa fuselage at ilang bahagi ng avionics panel na mukhang luma, hindi ang pinakabagong modelo na ginagamit sa Europa. Agad kong isinulat sa aking isip ang unang obserbasyon. Luma na ang kagamitan. Nagbigay ng overview ng training ang staff officer. Ang slides ay nasa Ingles, ngunit may matinding Filipino accent. Nakikinig ako ng mabuti at itinala ang bawat punto. Ang nakabagabag sa akin ay madalas nilang banggitin ang unawaan, mutual understanding, sa pagitan ng mga crew sa halip na ang standard procedural communication. Kinahapunan, binisita ko ang air traffic control room. Ang mga radar screen ay luma ngunit gumagana. Ang mga controller ay kakaunti magsalita, madalas ngumiti, at may mahinang tawanan na nagmumula sa sulok ng silid. Napaisip ako, angkop ba ang ganitong atmosfera para sa totoong training ng combat flight? Kinagabihan, inanyayahan ako sa hapunan kasama ang mga opisyal ng Pilipinas. Ang pagkain ay maanghang at may matapang na lasa, kaya kailangan kong uminom ng tubig ng tuloy-tuloy. Malakas silang nagtatawanan at nagsasalo. Ngumiti ako bilang paggalang. Ngunit sa loob ko, pakiramdam ko ay masyadong relaxed ang ganitong kapaligiran para sa isang combat unit. Bago matulog, binuksan ko ang aking voice recorder. Araw 1. Mukhang luma ang kagamitan. Ang atmosfera sa trabaho ay labis na nakaka-relax para sa pamantayang militar. Bukas, sisimulan ko ang aktwal na flight observation. Umaasa akong makita ng mas malinaw ang mga problema. Pinatay ko ang ilaw at tumingin sa puting kisame. May mahinang huni ng tuko mula sa sulok ng pader. Natulog ako ng may buong kumpiyansa na alam ko kung ano ang ligtas na paglipad. Ngunit sa gabing iyon, hindi ko pa alam na sa loob ng ilang araw, ang kumpiyansang iyon ay mayayanig ng husto. Umaga ng araw 2, nagising ako ng napakaaga. May huni ng kalapati sa bubong ng hotel. Pumasok ang mahinang sikat ng araw sa asul na kurtina. Isinuot ko ang aking full dress uniform at bumaba para mag-almusal. May mainit na lugaw Filipino rice porridge sa lamesa
na may amoy ng ginger at pampalasa. Ilang opisyal ng Pilipinas ang nakaupo, mahinang nagtatawanan. Pinili ko ang tahimik na sulok at uminom ng kape. Mas matapang ang lasa nito kaysa sa bahay, ngunit nakagising. Eksaktong alas 8 ng umaga, dumating ang sasakyan sa tarmac. Mainit at maalinsangan ang hangin. Ang amoy ng jet fuel ay nahaluan ng amoy ng basang damo. Isinuot ko ang aking helmet at sinimulang inspeksyonin ang FA 50 PH na liliparin namin ngayon. Ang eroplano ay malinis na malinis, ngunit nang tingnan ko ng malapitan, may nakita akong mga kable na pansamantalang nakabalot ng electrical tape. Napakunot noo ako at itinala sa isip ang isa pang punto. Ang piloto na itinalaga sa akin ay si Kapitan Leo. Humigit kumulang 30s, matangkad, payat at may kulay kape na balat. Nagmano siya ng may paggalang bago inabot ang kamay niya. "Magandang hapon, Koronel. Ako po ang in-charge ngayon," wika niya sa mahinang boses ngunit may seryosong tingin. Umakyat ako sa likurang upuan ng two-seater. Masikip ang cockpit kaysa sa nakasanayan ko. Ang ilang display screen ay luma at medyo kupas. Ikinabit ko ng mahigpit ang seatbelt. Ang ingay ng makina ay nagsimulang umugong bago bumilis ang ikot. Lumipad ang eroplano. Ang mainit na hangin ay humihip sa mga pakpak. May sumisigaw na tunog sa gilid ng aking tainga. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang malawak na asul na dagat Sulu. Ang mga ulap ay mababa, parang mga kumpol ng bulak. Binuksan ni Kapitan Leo ang communication channel. Zamboanga Control, FA 511, handa nang lumipad ayon sa plano. Ang tugon ay maikli, naunawaan, ligtas na lumipad at tahimik. Inaasahan kong marinig ang susunod na procedural report na alam ko kailangang iulat ang taas, anggulo at direksyon ngunit tahimik. Mayroon lamang mahinang hininga ni Kapitan Leo sa headset. Makalipas ang 10 minuto, pumasok kami sa formation flying. Lumitaw ang dalawa pang FA, 50 PH sa kaliwa at kanang pakpak namin. Wala pang 100 metro ang layo. Kinabahan ako. Ang paglipad ng ganito kalapit ay kailangang may tuloy-tuloy na komunikasyon. Ngunit tahimik ang channel. Walang utos na kaliwa 300 degrees o bawasan ang taas ng 500 talampakan. Mayroon lamang maliit na hand signal mula sa piloto ng kabilang eroplano. Itinaas ni Kapitan Leo ang kanyang hinlalaki bilang tugon, sinundan ng bahagyang pag-ugoy ng pakpak. Kinilabutan ako. Paano sila lumilipad? Paano kung magkamali? Paano kung may iba pang eroplano na biglang lumitaw? Pindutin ko ang mic button. FA 511, mag-ulat ng status. Kalmado ang boses ni Kapitan Leo. Lahat ay normal, Koronel. At tahimik ulit. Tiningnan ko ang maliit na radar screen sa cockpit. Ang mga tuldok ng aming wingman ay gumagalaw na parang sumasayaw, lumalapit, lumalayo, at sabay na lumiliko ng walang verbal command. Lumipas ang kalahating oras. Sinimulan namin ang Simulated Target Interception Drill. Isang eroplano ang gumanap bilang kalaban at ang dalawa pang eroplano ay sumalubong. Naghanda ako na makarinig ng mahabang utos, ngunit wala. Mayroon lamang umuugong na tunog ng makina habang ang 3 eroplano ay sabay-sabay na humarap sa isang perpektong anggulo na parang nagsanay ng libu-libong beses. Lumunok ako. Malakas ang tibok ng puso ko hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na nagsisimula ng bumuo. Nang lumapag ang eroplano, ang mga gulong ay tumama sa runway na may matinis na tunog. Hinubad ko ang helmet, pinawisan ang buong mukha ko. Lumingon si Kapitan Leo, may maliit na ngiti. "Kumusta, Koronel?" Sumagot ako ng maikli, kawili-wili. Ngunit sa loob ko, naisip ko, ano ba talaga ang nangyayari? Kinagabihan, sumulat ako sa aking logbook sa silid ko. Ang ilaw ng neon mula sa tarmac ay tumatama sa bintana. Sumulat ako, masyadong kaunti ang komunikasyon. Siguradong delikado. Ngunit, walang nagkamali ngayon, kahit isang punto. Ibinaba ko ang panulat at tumingin sa maitim na langit. Ang huni ng tuko ay naroon pa rin tulad ng unang gabi, ngunit sa gabing ito, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Umaga ng araw 3, maulap na ang langit mula pa alas 5 ng umaga. Malakas ang ulan sa bubong ng tile. Tumayo ako sa bintana ng silid ko at tiningnan ang tubig ulan na umaagos sa tarmac. Ang amoy ng basang lupa ay nahaluan ng amoy ng jet fuel. Naisip ko na kanselado siguro ang flight ngayon. Ayon sa procedure na alam ko, kung malakas ang ulan at may kidlat, dapat itigil ang training. Ngunit eksaktong alas
8 ng umaga, dumating ang van tulad ng dati. Ang driver ay ngumiti ng malawak. Medyo umuulan lang, Koronel, kaya pa ring lumipad. Napakunot noo ako. Ito ba ay responsibilidad o walang kabuluhang panganib? Pagdating sa tarmac, nakita ko ang mga pilotong Pilipino na iniinspeksyon ang kanilang mga eroplano sa ulan. Ang ilan ay nakasuot ng dilaw na raincoat, nakangiti at nag-uusap. Malakas ang tawanan sa gitna ng ulan. Napailing ako sa isip, bakit hindi sila maghintay kung ganito kalakas ang ulan? Lumapit sa akin si Kapitan Leo, nagmano kahit basang-basa. Ngayon po, Koronel, magsasanay kami sa totoong masamang lagay ng panahon. Makikita ninyo ang aming adaptation. Tumango ako, ngunit hindi ako mapakali. Sumakay kami sa FA 50PH tulad ng dati. Malakas pa rin ang ulan. Ang ingay ng propeller na humahampas sa hangin ay umuugong. Lumipad ang eroplano, tumagos sa makakapal na kulay abo na ulap. Madilim ang langit sa itaas. Malakas ang ihip ng hangin. Bahagyang nanginig ang eroplano nang pumasok sa air current. Hinigpitan ko ang hawak sa armrest. Tahimik pa rin ang communication channel tulad ng dati. Bigla, ang radar screen sa cockpit ay nagsimulang magkaroon ng interference. Ang mga linya ay kumikislap na parang naaabala ng electromagnetic wave. Nakita ko na ito sa mga lumang eroplano, ngunit ang FA 50PH ay dapat na mas moderno. Pindutin ko ang mic button. FA 50-11, may problema sa radar. Iulat sa ground control. Ang tugon ay malabo, may static na pumasok. Naunawaan. Masama ang signal at tahimik na naman ang channel. Tiningnan ko si Kapitan Leo. Hawak niya ng mahigpit ang control stick, nakatingin ng diretsyo at hindi nagsasalita kahit isang salita. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Ito ang sitwasyon na pinakakinatatakutan ko pagkawala ng komunikasyon sa masamang panahon. Ang dalawa pang wingmen ay malapit, ngunit hindi ko sila makita ngayon sa makakapal na ulap. Naghintay ako ng utos, naghihintay ng position report, naghihintay ng boses na magsasabi kung ano ang gagawin, ngunit wala. Mayroon lamang sumisigaw na hangin sa gilid ng aking tainga at ang kalmadong hininga ni Kapitan Leo. Bigla, bahagyang ikiniling niya ang eroplano pakaliwa. Nakita ko ang malabong anino ng wingman na lumitaw mula sa ulap sa gilid. Ang piloto ng kabilang eroplano ay umugoy ng pakpak ng 2 beses. Itinaas ni Kapitan Leo ang kanyang hinlalaki bilang tugon at ginantihan ng pag-ugoy ng pakpak. Ang 3 eroplano ay muling nag-ayos ng pormasyon. Sapat ang layo, hindi masyadong malapit sa limitadong visibility. Pagkatapos ay dahan-dahan silang bumaba patungo sa mas mababang ulap. Lumunok ako, walang salita. Ngunit ang bawat eroplano ay gumagalaw na parang nagkakaintindihan. Makalipas ang 10 minuto, dahan-dahang nawala ang interference. Bumalik ng malinaw ang boses ng ground control. FA 5011, malinaw na ang signal. Sumagot si Kapitan Leo ng maikli, naunawaan. Lumapag ng malumanay ang eroplano sa gitna ng paghina ng ulan. Ang mga gulong ay tumama sa runway. Ang tunog ng tubig ay kumalat. Hinubad ko ang helmet. Nangangatog pa rin ng bahagya ang aking kamay. Lumingon si Kapitan Leo. May mahinang ngiti. Madalas po ang ulan dito, Koronel. Sanay na kami. Tumango ako. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Kinahapunan, umupo ako sa briefing room at nakinig sa debriefing. Ang mga opisyal ng Pilipinas ay nagsalita tungkol sa adaptation sa totoong sitwasyon. May mahinang tawanan ng banggitin ang interference. Tahimik akong nakinig. Bago bumalik sa silid ko, naglakad ako papunta sa tarmac. Huminto na ang ulan. Ang sikat ng araw ay sumikat sa pamamagitan ng ulap, tumatama sa basang lupa. Ang amoy ng basang damo at jet fuel ay naroon pa rin. Tiningnan ko ang FA 50PH na nakaparada ng tahimik. Kinuha ko ang aking notebook at dahan-dahang sumulat. Luma ang kagamitan, madali ang interference, ngunit nalampasan nila ang sitwasyon na inakala kong mabibigo sila. Isinara ko ang notebook at tumingin sa langit na nagsisimula ng luminaw. Siguro, mali ako sa simula pa lang, ngunit hindi pa ako handang tanggapin. Sa gabing iyon, umulan muli. Natulog ako ng may pagdududa na nagsisimula ng lumaki sa aking isip. Kinabukasan, araw 4, maliwanag ang langit mula pa sa umaga. Ang sikat ng araw ay tumama sa concrete tarmac kaya nakasisilaw. Ang amoy ng tuyong damo at jet fuel ay lumutang sa hangin. Tiningnan ko ang 3 FA
50 pH na nakahanay. Malinis ang mga eroplano, ngunit nakita ko pa rin ang tape na nakabalot sa mga kable na nakita ko kahapon. Ang training ngayon ay isang malaking formation, 4 na eroplano ng Pilipinas at isang F-16 mula sa panig ng NATO. Inanyayahan akong umupo sa likurang upuan ng F-16 upang obserbahan ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang pilotong F-16 ay isang matandang kaibigan, isang Amerikano na nagngangalang Teniente Coronel Mike. Tinapik niya ako ng malakas sa balikat. Panoorin mo ang mga Pilipino na ipakita ang kanilang skills. John Mark. Ngumiti ako ng pilit at sumagot. Handa ako. Gusto kong makita kung ano ang kaya nilang gawin. Sabay-sabay na lumipad ang 5 eroplano. Ang ingay ng makina ay umugong. Nayanig ang buong katawan namin. Umakyat kami sa mataas na antas. Manipis na puting ulap ang lumutang sa ilalim ng eroplano. Maliwanag ang langit, nakikita ang dagat sulu sa malayo. Nagsimula ang training sa Air Defense Formation. 2 FA. 50 PH ang nagpanggap bilang kalaban. Ang 2 FA, 50 PH ng Pilipinas at ang aming F-16 ay nagtanggol. Ang NATO Communication Channel ay masigla. Iniulat ni Teniente Coronel Mike ang bawat hakbang. Fox 3, closing in on target from the east, descend 3,000 feet. Ang tugon mula sa ibang eroplano ay malinaw. Lahat ay ayon sa procedure na nakasanayan ko. Ngunit tahimik ang panig ng Pilipinas. Tiningnan ko ang radar. Ang mga tuldok ng FA, 50 PH ay gumagalaw ng mabilis, sumasalubong sa simulated enemy nang hindi nagsasalita kahit isang salita. Mayroon lamang maikling tunog ng mic click paminsan-minsan bilang signal. Tumawa si Teniente Coronel Mike sa headset. Tahimik ang mga yan, parang multo, kaibigan. Hindi ba sila nagsasalita? Hindi ako sumagot dahil nakatitig ako sa screen. Ang 4 na FA, 50 PH, ay gumagalaw na. Parang sumasayaw, sumisingit, sumasalubong sa gilid at kinukulong ang simulated target sa loob ng ilang minuto. Kakaiba ang pakiramdam ko sa aking dibdib. Ayon sa prinsipyo, kailangang malinaw ang komunikasyon bawat segundo. Ngunit dito, nagawa nila ito ng halos hindi nagsasalita. Nagbago ang training sa isang target interception scenario. Ang simulated target ay lumipad ng zigzag, umiiwas. 2 FA, 50 PH ng Pilipinas, ang sumalubong mula sa 2 panig. Nakita ko ang piloto na bahagyang kumaway ng kamay sa bintana ng cockpit at pagkatapos, sabay silang humarap ng perpekto. Sumigaw si Teniente Coronel Mike, "Hoy, eksakto yan. Parang nagsanay sila habang buhay." Tumango ako, ngunit sa loob ko, nagtaka ako. Bakit nagawa ito ng mga lumang eroplano at kaunting komunikasyon? Kinahapunan, lumapag kaming lahat. Malakas ang ihip ng hangin mula sa dagat. Ang maalat na amoy ay sumalubong sa ilong ko. Ang mga pilotong Pilipino ay nagtipon, nagtatawanan, at nag-uusap. May nagtapik sa balikat, may nagbigay ng hinlalaki. Naglakad ako papunta kay Kapitan Leo. "Napakagaling ng paglipad mo ngayon," wika ko. Ngumiti siya ng malawak. Nagmano ng bahagya. "Salamat po, Koronel. Matagal na po kaming nagsasanay ng magkakasama." Nagtanong ako, bakit napakakaunti ninyong magsalita sa channel? Huminto siya, ngumiti ng bahagya. Seryoso ang kanyang tingin. "Nagkakaisa po ang aming diwa. Minsan, ang labis na salita ay nakakalito." Hindi ako sumagot, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa aking isip. Kinagabihan, kumain ako kasama ang isang malaking grupo ng mga pilotong Pilipino. Sariwang seafood. Maanghang ang lasa kaya pinawisan ako. Nagtatawanan sila ng malakas habang nagtataas ng baso ng orange juice. Ngumiti ako. Ngunit sa loob ko, naisip ko ang salitang nagkakaisa ang diwa. Bago matulog, binuksan ko ang aking logbook at sumulat. Ang koordinasyon ngayon ay perpekto kahit nakaunti ang salita at luma ang kagamitan. Nagsisimula akong magduda na ang pamantayan na pinanghahawakan ko ay hindi ang tanging sagot. Pinatay ko ang ilaw at tumingin sa nagniningning na mga bituin sa labas ng bintana. Ang tunog ng alon na humahampas sa baybayin ay nagmula sa malayo. Natulog ako sa gabing iyon nang may pakiramdam na nagsisimula ng magbago. Kinabukasan, araw 5, nagsimulang umulap muli ang langit mula pa sa madaling araw. Malakas ang ihip ng hangin na humahampas sa bintana ng silid ko. Ang amoy ng ulan ay lumapit, nahalo sa maalat na amoy ng dagat. Tumayo ako at tiningnan ang mga itim na ulap na nabubuo sa horizon. Naisip ko na baka kanselado ang flight ngayon,
ngunit ang schedule ay nanatiling pareho. Ang training ngayon ay low-level flight sa ibabaw ng dagat, 3 FA, 50 PH ng Pilipinas at ang aming F-16. Umupo akong muli sa likurang upuan ng FA, 50 PH ni Kapitan Leo dahil gusto kong mag-obserba ng mas malapitan. Lumipad ang eroplano, tumagos sa manipis na kulay abo na ulap. Bawasan namin ang taas sa ibabaw ng tubig ng dagat Sulu. Ang mga alon ay humampas. Ang maitim na asul na tubig ay sumabog bilang puting spray. Ang sumisigaw na ingay ng hangin ay umugong sa gilid ng aking tainga. Hinigpitan ko ang aking sarili at tiningnan ang display screen na bahagyang nanginginig. Nagsimula ang training sa low-level flying para iwasan ang simulated radar. Ang 4 na eroplano ay lumilipad nang hindi hihigit sa 2 kilometers ang pagitan. Ayon sa prinsipyo na alam ko, kailangang iulat ang posisyon ng tuloy-tuloy upang maiwasan ang pagbangga sa mababang antas. Ngunit tahimik na naman ang channel. Mayroon lamang tuloy-tuloy na paghinga ni Kapitan Leo at ang mahinang tunog ng alon na humahampas sa pakpak ng eroplano. Tumingin ako at nakita ang 2 pang wingmen na lumilipad ng paralel sa mababang antas. Magkasabay na nakatagilid, ang kanilang mga pakpak na parang nakatali ng sinulid. Bahagyang kumaway ang mga piloto sa bintana at pagkatapos, sabay na lumiko ang buong formation pakaliwa. Lumunok ako. Malakas ang tibok ng puso ko. Ang katahimikan na ito ay nagparamdam sa akin na parang nasa kadiliman, ngunit lumilipad sila ng mas eksakto kaysa kapag nag-uusap sila. Bigla, ang mga ulap ng ulan ay nagsimulang bumuo ng mas makapal. Malalaking patak ng ulan ang humampas, ang tunog ay umugong sa bintana ng cockpit. Ang visibility ay bumaba sa wala pang 1 kilometer. Agad kong pinindot ang mic. Lahat ng FA, 50. Iulat ang visibility at posisyon ngayon. Ang tugon ay malabo dahil sa interference mula sa bagyo. Naunawaan, masama ang visibility at tahimik na naman. Naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Ito ay totoong sitwasyon, hindi drill. 4 na eroplano ang lumilipad ng mababa sa malakas na ulan. Kung walang guidance signal, maaari silang magbanggaan anumang oras. Walang sinabi si Kapitan Leo. Bahagyang binawasan niya ang taas ng eroplano at ikiniling ang pakpak ng bahagya. Nakita ko ang malabong anino ng wingman na lumitaw mula sa ulan sa kaliwa. Ang piloto ng kabilang eroplano ay umugoy ng pakpak ng 2 beses ng mabilis. Itinaas ni Kapitan Leo ang kanyang hinlalaki bilang tugon sa pag-ugoy ng pakpak. Pagkatapos, ang buong formation ay nagsimulang umakyat ng sabay-sabay, tumatagos sa mas mababang ulap patungo sa maliwanag na kalangitan sa itaas, na parang alam nila kung ano ang gagawin ng walang utos. Bumuntong hininga ako ng malalim. Pinawisan ang palad ko. Nagbigay ng boses si Teniente Coronel Mike mula sa F-16 NATO Channel. Huy, paano nag-navigate ang mga Pilipino? Hindi sila nagsalita pero nakalabas silang lahat. Hindi ako sumagot, ngunit nagsimula akong tanggapin na ang kanilang katahimikan ay hindi kapabayaan, kundi isang mas malalim na unawaan kaysa sa mga salita. Nang lumapag, mahina pa rin ang ulan, basang-basa ang runway, kumalat ang tubig mula sa mga gulong ng eroplano, nagtipon ang mga pilotong Pilipino sa ilalim ng hangar. May nagbigay ng tuwalya sa isa't isa, mahinang ngumiti, at nagtawanan na parang katatapos lang sa isang masayang bagay, hindi isang mapanganib na sitwasyon. Naglakad ako papunta sa kanila. Nagmano si Kapitan Leo, nakangiti ng malawak. Nakakatuwa po ngayon, Koronel. Ngumiti ako pabalik sa unang pagkakataon ng taos-puso. Nakakatuwa talaga, ngunit napakagaling ninyo. Tumawa siya ng mahina. Matagal na po kaming lumilipad ng magkakasama, Koronel. Nagkakaisa ang aming diwa nang hindi kailangang magsalita. Tumango ako. Ang mga salitang iyon ay lumubog sa aking dibdib. Kinagabihan, kumain ako kasama ang isang maliit na grupo ng mga piloto. Simpleng pagkain, kinilaw at Bicol Express na maanghang kaya tumulo ang luha ko. Nagtaas sila ng baso ng tubig at ang tawanan ay mainit. Nagtaas ako ng baso. Naramdaman ko ang relaxation na inakala kong hindi angkop, ngunit ngayon ay nagpapakalma sa akin. Bago matulog, sumulat ako sa aking logbook. Halos nagkaroon ng malaking problema dahil sa bagyo, ngunit nalampasan nila ito sa pamamagitan ng unawaan. Nagsisimula na akong maniwala na ang kanilang katahimikan ay may kapangyarihan ng higit pa sa inakala ko. Pinatay ko ang ilaw at tiningnan ang ulan na mahina pa ring bumabagsak.
Ang tunog ng mga alon mula sa malayo ay parang isang kanta. Natulog ako sa gabing iyon nang may paggalang na nagsisimula ng mabuo sa aking puso. Kinabukasan, araw 6, natatakpan ng itim na ulap ang buong langit. Malakas ang ihip ng hangin na humahampas sa mga dahon. Ang tunog ay suu-suu sa paligid ng base. Ang amoy ng malakas na ulan ay lumutang sa tarmac. Tiningnan ko ang tatlong FA, 50 PH na nakaparada ng tahimik sa ilalim ng hangar. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa gilid ng pakpak ng eroplano. Ang training ngayon ay isang malaking mixed flight, dalawang FA, 50 PH ng Pilipinas at isang F-16 ng NATO. Pinili kong umupo sa likurang upuan ng FA, 50 PH ni Kapitan Leo. Gusto kong makita ng malapitan kung paano nila haharapin ang bagyo. Nagbriefing ng maikli ang mga opisyal ng Pilipinas bago sumakay sa eroplano. May mahinang tawanan ng banggitin ng bagyo. Napakunot-noo ako. Dapat ay mas seryoso ang sitwasyong ito. Lumipad ang eroplano, tumagos sa makakapal na kulay abo na ulap. Malakas ang ihip ng hangin kaya nanginginig ang eroplano. Ang ingay ng ulan na humahampas sa bintana ng cockpit ay umugong. Lumalala ang visibility bawat segundo. Pumasok kami sa formation flying kasama ang F-16. Nagpadala si Teniente Coronel Mike ng boses sa NATO channel. Very low visibility, maintain separation. Malinaw ang tugon mula sa ground control, ngunit tahimik ang channel ng Pilipinas. Tiningnan ko si Kapitan Leo. Hawak niya ng mahigpit ang control stick. Nakatitig, humihinga ng kalmado na parang nakaupo sa isang tahimik na silid. Bigla, ang static ay umugong sa headset. Ang radar signal ay kumikislap at pagkatapos, ang lahat ng communication channel ay naputol. Walang boses ng ground, walang boses ng wingman, tahimik na tahimik. Mayroon lamang sumisigaw na hangin at ang paghampas ng ulan. Naramdaman kong umagos ang dugo ko. Ito ang kinatatakutan ko sa lahat ng oras ganap na pagkawala ng komunikasyon sa malakas na bagyo. 3 eroplano ang lumilipad nang magkalapit sa makakapal na ulap. Kung hindi sila magko-coordinate ng maayos, maaari silang magbanggaan anumang oras. Paulit-ulit kong pinindot ang mic. Faye, 50, iulat ang posisyon ngayon. Walang tugon. Humarap ako at sumigaw kay Kapitan Leo. Kailangan nating bumalik sa base ngayon. Walang signal, baka magbanggaan tayo. Tumango siya ng bahagya, hindi nagsalita, at dahan-dahang ikiniling ang eroplano pakaliwa. Tumingin ako at nakita ang malabong anino ng 2 pang FA-50 na lumitaw mula sa ulap. Ang piloto ng lead plane ay umugoy ng pakpak ng 3 beses ng mabilis. Itinaas ni Kapitan Leo ang kanyang hinlalaki bilang tugon sa pag-ugoy ng pakpak ng 2 beses. Ang 3 eroplano ay muling nag-ayos ng pormasyon. Sapat ang layo para makita ang anino sa ulap ng ulan. At pagkatapos ay dahan-dahan silang bumaba ng sabay-sabay na parang may hindi nakikitang gabay. Kinabahan ako, masakit ang aking balikat. Ang tibok ng puso ko ay malakas. Ayon sa procedure na natutunan ko, ang sitwasyong ito ay dapat kanselahin, dapat humiwalay at bumalik sa base ng mag-isa. Ngunit sila ay nagtipon ng mas mahigpit. Lumakas ang bagyo. Malakas na nanginginig ang eroplano. Nakita ko ang kidlat na kumikislap sa ulap sa malayo. Ang ingay ng kulog ay umugong. Lumingon sa akin si Kapitan Leo ng sandali. Kalmado ang kanyang tingin. May mahinang ngiti. Pagkatapos, bumalik siya sa paghawak sa control stick. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang hintuturo. Ang mga wingmen ay tumugon sa pamamagitan ng pag-akyat ng sabay-sabay, tumatagos sa ulap ng ulan patungo sa kalangitan na nagsisimula ng luminaw. Ang mahinang sikat ng araw ay sumikat sa pamamagitan ng ulap. Dahan-dahang bumalik ang communication signal. Ang boses ng ground ay naging malinaw. Lahat ng FA-50 bumalik sa base. Lumalayo na ang bagyo. Ang 3 eroplano ay lumapag ng magkakasunod. Ang mga gulong ay tumama sa basang runway. Kumalat ang tubig. Hinubad ko ang helmet. Nangangatog pa rin ang aking mga kamay. Malamig na pawis ang bumalot sa akin. Lumingon si Kapitan Leo. May mahinang ngiti. Nasa lupa na tayo, Koronel. Tumango ako. Naluha ako nang hindi ko namamalayan. Salamat. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Ang 2 pang pilotong Pilipino ay lumapit, nagtapik sa balikat at nagbigay ng hinlalaki sa isa't isa. Walang nagsalita tungkol sa panganib, ngunit ang tingin ng lahat ay nagpahayag ng iisang kahulugan. Tumakbo sa akin si Teniente Coronel Mike,
namumutla ang mukha. Akala ko mawawala na tayong lahat, ngunit nag-navigate sila sa bagyo nang hindi nagsasalita kahit isang salita. Ngumiti ako kay Kapitan Leo. Nagamano siya sa akin ng dahan-dahan. Nagamano rin ako bilang tugon sa unang pagkakataon sa aking buhay nang may pagpapakumbaba mula sa puso. Kinagabihan, huminto ang ulan. Ang sikat ng araw sa gabi ay tumama sa basang lupa at naging ginintuan. Ang amoy ng sariwang lupa ay lumutang sa hangin. Umupo ako ng tahimik sa tabi ng tarmac, tinitingnan ang FA, 50PH na nakaparada ng kalmado. Alam ko na ang kanilang katahimikan ay hindi kapabayaan, kundi isang malalim na pagtitiwala na naging instinct. At sa araw na iyon, ang pagtitiwalang iyon ang nagligtas sa aming buhay. Isinara ko ang aking notebook. Wala na akong isinulat dahil ang ilang bagay ay hindi na kailangang itala para maalala habang buhay. Nang gabing iyon, matapos ang ligtas na paglapag ng lahat ng eroplano, tumayo ako sa ilalim ng hangar ng mag-isa. Ang sikat ng araw sa gabi ay tumama sa basang lupa, naging kulay orange gold. Ang amoy ng sariwang lupa at jet fuel ay lumutang pa rin. Ang tunog ng alon na humahampas sa baybayin ay mahina. Tiningnan ko ang tatlong FA, 50PH, na nakaparada ng tahimik. Ang bakas ng tubig ulan ay nasa pakpak pa rin ng eroplano. Itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ng bahagya ang fuselage ng eroplano. Naramdaman ko ang lamig ng metal na katatapos lang dumaan sa bagyo. Lumapit sa akin si Kapitan Leo. Tumayo siya sa tabi ko, tinitingnan ang eroplano ng tahimik. Walang nagsalita ng ilang sandali. Mayroon lamang tunog ng hangin sa dagat na humihip sa mga dahon malapit. Sa wakas, nagsalita siya sa mahinang boses. Mabigat talaga ang araw na ito, Koronel. Tumango ako. Masyadong mabigat, ngunit niligtas mo ang buhay ko. Ngumiti siya ng bahagya, tumingin sa dagat. Hindi lang po ako ang nagligtas. Kaming lahat ang nagtulungan dahil nagkakaisa ang aming diwa. Humarap ako sa kanya. Dati, inakala ko na kailangang magsalita sa lahat ng oras sa paglipad. Kailangang iulat ang lahat ayon sa procedure. Kung hindi, delikado. Huminto siya, humarap sa akin ng diretsyo. Minsan, mahalaga ang mga salita, Koronel. Pero sa ilang sitwasyon, ang katahimikan na nagkakaintindihan ay mas mabilis at mas sigurado. Natahimik ako ng sandali. Naalala ko ang sandali sa bagyo. Walang tunog sa headset, ngunit ang lahat ng eroplano ay gumalaw ng sabay-sabay, na parang may hindi nakikitang koneksyon. Gaano katagal na kayong nagsasanay ng magkakasama? Tanong ko. Tumawa siya ng mahina. Ang ilan sa amin, magkasama na po kami simula pa noong bata. Sabay na nagtapos sa air school, nagsasanay na lumipad araw-araw, sabay kumakain, magkasama, nagkakaisa ang diwa nang hindi kailangang magsalita. Tumango ako. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa akin ng sarili kong unit. Mayroon kaming malinaw na procedure, mahigpit na mga batas, ngunit minsan, ang labis na pag-uulat ay nakakagulo sa konsentrasyon sa kritikal na sandali. Tumayo kaming tahimik muli. Dahan-dahang lumubog ang araw sa horizon. Ang langit ay nagbago mula orange patungong maitim na violet. Ang unang bituin ay nagsimulang lumitaw. Nagsalita ako. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kayo kakaunti magsalita. Ngumiti siya ng malawak, nagmano ng bahagya. Masaya po ako at naunawaan ninyo, Koronel. Nagmano rin ako bilang tugon. Naramdaman ko ang init na kumalat sa aking dibdib. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ngayon ay hindi awkwardness, kundi isang bagong unawaan. Nang gabing iyon, kumain ako kasama ang huling grupo ng mga pilotong Pilipino. Simpleng pagkain, seafood fried rice, na maanghang. Nagtataas sila ng baso ng orange juice, ang tawanan ay mainit. Nagtaas ako ng baso. Pakiramdam ko ay parte na ako ng grupo. Bago matulog, umupo ako at sinimulang isulat ang paunang report. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahan akong sumulat. Ang bawat salita ay nagbago mula sa negatibong obserbasyon patungo sa taos-pusong paghanga. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang maitim na langit ay punong-puno ng bituin. Ang huni ng tuko ay mahina pa rin, ngunit sa gabing ito, parang isang kanta. Alam ko na ang nakita ko sa linggong ito ay hindi lang flight skills, kundi isang malalim na pagkakaisa sa pagitan ng mga taong tunay na nagtitiwala sa isa't isa. At ang pagkakaisa na iyon ang nagbigay ng kapangyarihan sa katahimikan. Kinabukasan, araw 7, nagising ako ng napakaaga. Ang unang sikat ng araw ay sumikat sa pamamagitan ng kurtina ng silid ko, naging kulay light pink.
Ang maalat na amoy ng dagat ay pumasok kasama ng malamig na hangin. Ang huni ng mga seagull ay umalingaw-ngaw sa malayo. Tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo at tiningnan ang sarili ko. Pagod ang aking mukha, ngunit nagbago ang aking tingin, hindi na tingin ng isang observer na dumating para mag-rank, kundi tingin ng isang taong katatapos lang maligtas ang buhay. Kinuha ko ang panulat at report notebook. Umupo ako sa kahoy na lamesa sa harap ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumama sa puting papel. Sinimulan ko ng dahan-dahan ang pagsulat. Dati, balak kong isulat ang mga depekto. Lumang kagamitan, kaunting komunikasyon, masyadong relaxed na atmosfera. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay mukhang maliit at walang kabuluhan. Sumulat ako ulit. Ang hukbong himpapawid ng Pilipinas ay may kalakasan na hindi masusukat ng pangkalahatang pamantayan ang malalim na unawaan sa pagitan ng mga crew na naging instinct. Nagagawa nitong harapin ang mga kritikal na sitwasyon ng mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Huminto ako. Naalala ko ang katahimikan sa headset sa gitna ng bagyo. Ang katahimikan na dating ikinatakot ko, ngayon ay pinakiginagalangan ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa tarmac. Ang mga pilotong Pilipino ay iniinspeksyon ang kanilang mga eroplano sa umaga. Nakita ako ni Kapitan Leo, nagimano, at ngumiti ng malawak. Nagimano rin ako bilang tugon at naglakad ng diretso sa kanya. May gusto akong pag-usapan, wika ko. Tumango siya. Inanyayahan akong umupo sa ilalim ng isang puno. Ang sariwang berdeng dahon ay umuugoy sa hangin. Ang amoy ng basang damo mula sa ulan kagabi ay lumutang pa rin. Tiningnan ko siya sa mukha. Ang nangyari kahapon ay nagpabago sa lahat ng iniisip ko. Dati, naniniwala ako na ang ligtas na paglipad ay nagmumula sa mga salita at procedure, ngunit pinatunayan ninyo na ang tunay na pagtitiwala ay maaaring palitan ang lahat ng salita. Ngumiti siya ng bahagya, tumingin sa dagat. Nagtaka rin kami, Coronel, kung mas maganda ba ang NATO method. Ngunit nang makaharap namin ang totoong sitwasyon, ang paraan na nakasanayan namin mula pa noong bata ay mas nakatulong sa amin. Tumango ako. Ang katahimikan ninyo ay hindi kawalan, kundi puno ng malalim na kahulugan. Tumawa siya ng mahina. Napakaganda ng sinabi ninyo, Coronel. Ngumiti ako. Medyo nahihiya ngunit panatag. Umupo kaming tahimik ng sandali. Ang tunog ng alon na humahampas sa baybayin ay mahina. Ang katahimikan na ito ay nagparamdam sa akin na mas naiintindihan ko na minsan ang hindi pagsasalita ay ang pinakamakapangyarihang komunikasyon. Tumayo ako. Isusulat ko ang report na ito at imumungkahi ko na magkaroon ng exchange program. Gusto kong matuto sila mula sa inyo tungkol sa pagbuo ng pagtitiwala sa pagitan ng mga crew. Tumayo siya, nagmano ng malalim. Malugod po kaming tatanggap, Coronel. At kung may oras kayo, inanyayahan ko kayong lumipad ulit kasama namin. Nag-emano ako bilang tugon. Sigurado, babalik ako. Kinahapunan, naglakad ako papunta sa huling briefing room. Ang mga opisyal ng Pilipinas ay nagbigay sa akin ng souvenir, isang madilim na asul na Filipino silk na nakatiklop ng maganda. Tinanggap ko ito gamit ang dalawang kamay. Naramdaman ko ang init na kumalat sa aking dibdib. Bago sumakay sa eroplano pabalik, tumayo ako at tiningnan ang kalangitan ng Zamboanga. Mababa ang mga ulap, malamig ang ihip ng hangin sa dagat. Napaisip ako, ang katahimikan na nagmumula sa malalim na pagtitiwala ay minsan mas makapangyarihan kaysa sa libu-libong salita. At ang pagtitiwalang iyon ay hindi lang sa Pilipinas, kundi isang bagay na kayang buuin ng bawat tao kung magbubukas tayo ng puso sa isa't isa. Sumakay ako sa maliit na eroplanong pangtransportasyon. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang tarmac na dahan-dahang lumiit. Kumaway ang mga pilotong Pilipino mula sa lupa. Kumaway ako pabalik. Lumipad ang eroplano. Ang sumisigaw na ingay ng hangin ay nasa gilid ng aking tainga, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan sa cockpit ay nagparamdam sa akin ng kapayapaan na hindi ko pa nararanasan. Ang maliit na eroplanong pangtransportasyon ay lumipad mula sa Zamboanga. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang tarmac na dahan-dahang lumiit. Nakita ang FA-50PH na nakaparada ng kalmado sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Nakita ang mga pilotong Pilipino na kumakaway sa huling pagkakataon. Kumaway ako pabalik hanggang sa ang lahat ay naging maliliit na tuldok. Habang papunta sa Europa, binuksan ko ang aking report notebook at tinapos ang pagsulat sa eroplano. Ang bawat salita ay nagmula sa puso.
Wala na ang mga depekto na naisip ko sa simula. Sumulat ako. Inirerekomenda ko na magtatag ang organisasyon ng NATO ng isang long-term pilot exchange program sa Philippine Air Force upang matutunan ang pagbuo ng pagtitiwala sa pagitan ng mga crew na napatunayang lubos na epektibo sa totoong kritikal na sitwasyon kaysa sa mahigpit na pagsunod sa dead-end procedures. Nilagdaan ko ang aking pangalan at rank at isinara ang notebook. Naramdaman ko ang kakaibang ginhawa. Pagkalipas ng 2 buwan, naaprubahan ang aking report. Tinanggap ng NATO ang iminumungkahi at ang exchange program ay nagsimula sa susunod na taon. Ako ay itinalaga bilang pinuno ng unang delegation na babalik sa Zamboanga para magsanay. Nang lumapag ang eroplano muli, ang maalat na amoy ng dagat ay sumalubong sa ilong ko tulad ng unang araw, ngunit sa pagkakataong ito, ngumiti ako ng malawak. Si Kapitan Leo, na ngayon ay Major Leo, ay sumalubong sa akin mismo. Nagimano siya ng malalim. Nagimano rin ako bilang tugon ng may pagpapakumbaba. Sumakay kami sa sasakyan papunta sa base ng tahimik. Walang masyadong nagsasalita, ngunit ang katahimikan na ito ay puno ng unawaan, tulad ng paglipad sa bagyo noong araw na iyon. Lumipad ako at nagsanay kasama nila ng maraming beses. Sa pagkakataong ito, umupo ako sa harapang upuan. Natuto akong kumonti ang salita, natuto akong magtiwala ng mas matindi, natuto akong makinig sa katahimikan. Sa mga sumunod na taon, maraming pilotong NATO ang pumunta. Ang ilan ay dumating na may pagdududa tulad ko, ngunit lahat ay bumalik na may paggalang at dinala ang natutunan sa kani-kanilang unit. Nagretiro ako nang umabot sa age limit, ngunit lumilipad pa rin ako sa Pilipinas bawat taon. Umupo ako sa ilalim ng isang puno sa tabi ng tarmac. Tinitingnan ang mga FA-50PH na lumilipad. Tinitingnan ang mga bagong henerasyon ng piloto na nag-uugoy ng pakpak bilang pagbati sa isa't isa. Minsan, nakikita ko si Major Leo. Nag-uusap kami tungkol sa mga lumang araw. Mahinang nagtatawanan nang maalala ko ang araw na kinatakutan ko ang katahimikan. Nagtaas siya ng baso ng tubig sa akin. Malaki ang pinagbago ninyo, Koronel. Ngumiti ako. Dahil sa inyo. Isang hapon, ang mahinang sikat ng araw ay tumama sa tarmac. Malamig ang ihip ng hangin sa dagat. Ang maalat na amoy ay sumalubong sa ilong ko. Tiningnan ko ang maliwanag na kalangitan. Ang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw sa malayo. Napaisip ako na ang tunay na milagro ng Pilipinas ay hindi ang modernong eroplano o matataas na gusali, kundi ang pagtitiwala na binuo ng mga tao dito simula pa noong bata. Ang pagtitiwala na nagpabago sa katahimikan bilang pinakamalakas na wika. At ang pagtitiwala na iyon ay hindi lang sa Pilipinas, kundi isang bagay na may kakayahan ang bawat tao na buuin kung magbubukas tayo ng puso at magbibigay ng oras sa isa't isa. Tumayo ako, nagmano ako sa kalangitan at naglakad pabalik sa hotel nang may ngiti na hindi kumukupas.